naranggo sa Philippine Navy, naging flag officer in command, naging pinuno ng Philippine Navy. Kaya tingnan nyo, ordinary pamilya, pero kahit paano, disente po ang narating sa kanilang buhay. Pagkatapos kong gumraduate sa Annapolis, pinagpatuloy ko aking pag-aaral at pinili ko ulit ang UP. Dahil sabi ko, parati ko sinasabi, kailangan doon sa pinakamagaling na universidad ang aking papasukan. Hindi po yung isang eskwela na pag-aari ng aking pamilya, kundi eskwelahan na tinatawag na State University ng Pilipinas, na dito, kahit sino ka, ay hindi ko obra. Anak ka ng presidente, hindi ka pwede magluko dyan. Katulad po ng panahon ni President Marcos, yung kanyang mga anak ay nag-aaral din sa UP, hindi po sinanto yung anak ng incumbent sitting president. Ganyan po ang pamamalakad sa UP. Gumawa ako ng MBA, Master in Business Administration, at doon pinalad, gumraduate po ng valedictorian dito sa kurso na ito. Nahiya ako ng Postmaster General. Marami sa inyo, una ako nakilala. Noong ako ay naging Postmaster General. Tumawak ng Post Office. Ang Post Office, ito tingnan niyo yung building ng Post Office, yan yung Central Post Office sa Liwasang Bonifacio. Yan ang isa sa pinakamalaking sangay ng ating pamahalaan. Sunod sa edukasyon, sunod sa PNP, sunod sa military, ito na marahil ang isa sa pinakamalaking opisina ng ating gobyerno. Isipin nyo, 20,000 ang mga empleyado, 2,000 ang mga branches, daan-daan ang mga sasakyan na pinamamahalaan. Yan po ang pinamahalaan ko nung ako ay Postmaster General, kaya dito naging malawak ang aking karanasan sa pamamahala ng isang organisasyon, lalo na ang isang malaking organisasyon. Siguro naman natuwa yung mga tao sa aking pagsisilbi sapagkat dito po nakatanggap ako ng award na TOYM, 10 Outstanding Young Men Award ng Pilipinas. Hindi lang po yan ang aking pagsisilbi. Nagsilbi na ako ng Governor ng Philippine National Red Cross. Alam niyo, sa pamamahala, sa anumang liderato, importante na ikaw ay marunong mamahala ng isang kalamidad, ng isang disaster. Ang tawag dyan, disaster management. Lalo na sa isang bansa na katulad ng Pilipinas, na napakaraming mga kalamidad na nangyayari. Andyan ang bagyo, andyan ang lindol, andyan ang sunog, andyan ang kung ano ng mga gulo. Dito po ako namuno ng team ng Red Cross. Doon sa Baguio na magkaroon ng malaking lindol sa Baguio. Marami namatay dyan, marami bumagsak ng mga gusali. Andito po yung picture namin nung kami namahala sa paglikas ng mga taong na-trap dito sa Hyatt Terraces at pagkuha ng mga bangkay ng mga kaawawa mga tao na nabiktima dyan. Nasama rin tayo sa Mount Pinatubo Operation, pero isa sa pinaka hindi ko makalimutan karanasan ay nung ako ang mag-lead, mamuno ng team ng mga Red Cross na pumunta doon sa larangan ng bakbakan nung magkaroon ng December 1989 coup attempt. Ewan ko kung naalala niya yan. Nagkaroon pa nga ng labanan dito sa Coastal Road doon. Diyan nagsimula. Pumunta sa Camp Aguinaldo, pumunta sa Makati, nagbakbakan ng sundalo ng mga rebelde at sundalo ng gobyerno. Maraming nasugatan, maraming namatay. Si Roy Lugoles po ang namuno ng team para kunin yung mga nasugatan at kunin yung mga bangkay habang nagkakaroon ng putukan. Kaya naman, matapos po nito, ako po'y nabigyan ng Bayani Gold Medal Award ng Red Cross. Ang sabi dito, for bravery in the face of gunfire while rescuing wounded soldiers during the December 1989 coup attempt. Habang nagre-rescue, nagliligtas sa mga sundalo sa harap ng katakot-takot ng putukan noong mga araw na yun. Mga ilang araw din yung kaganapang ito. Nagsilbi rin tayo ng 4 na taon bilang gobernador ng Management Association of the Philippines. Ang mga bumuboto rito, puro mga managers. Ibig sabihin, pag sila ay bumoto sa inyo, ang ibig sabihin niyan ay meron silang respeto sa isang tao, sa kanyang kakayahan bilang isang manager. Nahirang, pagkatapos ng aking 3 termino, nahirang na National Security Advisor. At dito humawak ako ng crisis management. Marami pong crisis na dinaan dito, Apo Sayyaf, yung pong Magdalo, at marami pang mga kaguluhan na nangyari sa paligid ng Malacanang. At ito yung mga crisis management meeting namin noong panahon na yun. Ando si President Cory, ando si President FDR, si Vice President Iguana, at yung incumbent President noong panahon na yun, si Presidente Gloria Macapagal Arroyo. At dito sa aking trabaho ito, marami pong mga sikat na mga personalidad sa buong daigdig ang aking nakadaupang palad. Andiyan po si US Secretary of State Colin Powell. Nandiyan din si Condoleezza
Rice, National Security Advisor, na sikat noong mga panahon na yan. At nakadaupang palad ko rin ang presidente ng Indonesia, si Susilo Bambang Yudhoyono. Ang Prime Minister ng Thailand, si Thaksin. At ngayon, hindi siya Prime Minister, pero kanyang kapatid, ang siyang Prime Minister ng Thailand ngayon. Ang presidente ng Pakistan, si Presidente Pervez Musharraf. Of course, ngayon kilala ito, presidente ng China, President Hu Jintao. Ang presidente ng Indonesia, Megawati, yung presidente nung ako'y nakaupo. At kilala niyo siya, President Bush, 3 beses siya nakadaupang palad sapagkat maraming krisis po ang kinangailangan na kami makapag-meeting sa mga opisyal ng White House. Ang Vice President ng Estados Unidos, Cheney, at ito naman, iba pang mga crisis management meeting namin sa Malacanang. Andiyan din si FBR, President Cory, President Macapagal Arroyo, at ako ang nagko-coordinate itong meeting na ito. At ngayon, sa aking trabaho bilang congressman, siyempre ang ating nakakadaupang palad, paminsan-minsan ay ang Presidente ng Pilipinas. Ito yung isang maliit na meeting. Matapos ang SONA ng Presidente noong July, itong nakaraang July lamang. Matapos ang kanyang SONA, nagpatawag siya ng mga ilang mga miyembro ng Kamara ng Representantes para makipagpuntahan, makipagpalitan ng guro-guro. At isa po ako sa napili dito sa meeting na ito. Ito naman yung pagkatapos ng SONA, andito na po. Ito naman, ang meeting ng Liberal Party. Alam niyo, ang inyong lingkod ay miyembro ng Liberal Party. Nagkaroon ng isang meeting ng Liberal Party. Andito po si Speaker de Venecia, andito ang mga ilang kongresista, andito si Mayor Lim na mataas ng posisyon sa Liberal Party, andito ang Presidente at nasingit po ang inyong lingkod, Roy Margoles, dito sa meeting na ito. At nung magkaroon ng pagbabasbas ng bagong vapor natin ng Philippine Navy, yung BRP Gregorio del Pilar, ako lamang po ang kongresista na na-invite dito. At dito namasyal ang Presidente, at ito yung wardroom, ito sa kwarto sa loob ng vapor. At isa ako sa mga nakakwentuhan niya, siguro dahil sa ako ay galing sa Philippine Navy, kaya kami nagpalitan ng guro-guro kung paano i-modernize ang Philippine Navy at ang ating Armed Forces of the Philippines. Ito naman, nung magkaroon isang meeting din sa isang business group, nagkataon, nagkasabay yung mga malalaking mga higante. Si President Era, President Ramos, ang ating presidente ngayon, at nasigit din tayo dito sa meeting na ito. Ito naman, nung matapos na ako makabalik bilang congressman noong 2004. Pagkatapos ko maglingkod ng cabinet member, sinabi ko kay Presidente Arroyo, gusto ko pong bumalik bilang congressman at ako lang pinayagan niya. Nagwagi tayo at kasama ang ngayon ay Konsehal Rico Goles. Dito kami nag-vote taking kami dalawa sa Malacanang. Ito po ang aking pagsisilbi. Yung unang 3 termino, noong district ng Parañaque. 9 Congress noong 1992. 10 Congress noong 1995. At 11 Congress noong 1998. At ulitin ko po ang aking sinabi kanina, hindi po maaaring naging congressman si Roy Margoles kundi ako tinulungan ng napakalaki ninyo dito po sa Barangay Santo Niño. At muli ako nagpapasalamat sa inyo. At pagbalik ko, wala akong magagawa. Nahati na po ang dating Lone District, naging 2nd District, at sapagkat ako'y nakatira sa BF, doon ako sa 2nd District, tinalad, nakabalik. 13th Congress, nahalal noong 2004, 14th Congress, nahalal noong 2007, at nahalal muli 2010 sa 15th Congress. Ang Kongreso ngayon, ang tinatawag na 15th Congress. Ano naman ang ginagawa ko bilang congressman? Alam niyo, noong pa man, Lone District pa lamang, kinilala na ako na nagpagawa ng pinakamaraming school buildings sa kasaysayan po ng Parañaque. At ito ang mga halimbawa ng mga school buildings na ating pinagawa. Ito yung malaking school buildings sa Parañaque National High School. 4 na malalaking school buildings ang aking pinagawa dyan. At hanggang ngayon, yan pa rin ang pinakamalalaking mga school buildings doon. Ewan ko, kung meron sa inyo nag-graduate ng Parañaque National High School, meron po ba na nag-aaral ng high school doon? Ayun, meron doon. Marami pong dumaan dyan sa mga building na yan. Ito naman, yung pagkasalukuyan, ito yung sa Dr. Arcano Santos National High School. Dati, 2-story building na po ito. Ngayon, naging 4-story na. Tingnan nyo, napakaganda ng building na yan. Yan ang aming National High School doon sa 2nd District ng Parañaque. At makikita nyo, napakamoderno ng mga building namin doon. Naging proyekto po yan ng inyong lingkod. Ito naman yung San Agustin Elementary School. Dati po,
isang probinsya. Itong San Agustin Elementary School. One-story building lamang ang mga building dito. Ito yung binigyan ko ng emphasis. Ngayon, tingnan niyo mga building namin. Ewan ko, meron kayong mga ganyang klaseng building sa First District ng Parañaque. Ito yung pinagmamalaki namin. At ako po ituwan-tuwa sapagkat meron po isang taga First District na dati Education Supervisor, si Flor Pactor. Nadalaw sa rito sapagkat una, na-assign din sa rito nung ito yung maliit na eskwelahan pa lamang. Pagbalik niya rito, nagulat siya, nung makita niya yung mga, kasi ganito lahat ng mga building ngayon doon. Sabi niya, Congressman, nakakagulat ang San Agustin Elementary School. Parang naging San Agustin University na, yung San Agustin Elementary School. At ako'y nagpapasalamat sa pakilala nito na galing sa isang nirespeto na dating Education Supervisor, walang iba kundi si Flor Pactor. Marami sa inyo nakakilala sa kanya. Noong 15th Congress, itong pagkasagulong Kongreso, nagsimula ito noong July last year. 4 na school buildings na ang akin na ipagawa. Mula po noong 2004 hanggang sa ngayon, ang napagawa natin school building, 32 na mga school buildings. Hindi lang mo yan. Tuloy-tuloy din tayo pagdating sa magpapagawa ng mga kalye. Alam nyo, sinabi ko sa inyo, naranasan ko kung paano tumira sa isang lugar na ang kalye ay maputik pag umuulan at maalikabok pag umangaraw. Kaya sinabi ko, lahat ay gagawin ko para makatulong sa aking kapwa para hindi nila maranasan yung naranasan ko. Kaya ito, ginawa rin natin. At kahit na hindi pa natatapos yung aking termino, bilang Long District Congressman, kinilangan ako na nagpagawa ng pinakamaraming kalye sa kasaysayan ng Parañaque. Itong 15th Congress na ito, nagsimula noong July last year. Siya na ang ating napakongreto at mula noong 2004 hanggang 2011, hanggang sa pangkasalukuyan, 110 na mga kalye ang ating napasimento sa aking pagsisilbi bilang 2nd District Congressman. Ito po yung mga halimbawa ng mga proyekto natin, yung papapaganda ng sukat, itong Moonwalk Belleville Access Road na dati ay butas-butas. Ngayon, isa na ito sa pinakamagandang kalye sa loob ng Parañaque. Napakakinis po ng kalye na yan at mahaba. Ito din sa iba-ibang kalye sa Parañaque. Ito yung mga bagong pasinaya sa Cultural Lane, sa Reyes Compound, sa San Pancracio, sa tabi ng San Antonio Church, sa Circle, sa sukat, yung pag-widen ng sukat. Alam niyo, ang pag-widen ng sukat, dati makipot lamang ang sukat, madaling tawirin ang sukat noong una, at napaka-traffic. Yung unang termino ko, ako'y nakapag-ugnayan kay Secretary Gregorio Villar para mapabilis yung papapalawak, papapawiden itong sukat road na ito. Kaya yan po ang isang masasabi natin na kontribusyon ko pagdating sa isang napaka-importanteng kalye sa Parañaque. At yung Skyway Project. Alam niyo ang Skyway Project, ito'y nagsimula na ako'y mag-file ng isang bill. Ang tawag dito, Elevated South Superhighway Bill. Noong ito'y pinayal ko at pinaliwanag ko kung tungkol saan ito, sabi ko, gusto ko magkaroon ng pangalawang palapag sa South Superhighway. Second story, second floor. Noong una ko binanggit yan, marami po nagtawa. Kasi sabi nila, anong klaseng ideya yan? Meron ba ganyan? Siyempre, mga iba na hindi pa nakakita ng ganyan, akala nila ito ay isang katawa-tawang proyekto na magkakaroon ng pangalawang palapag sa highway. Marami rin nagtawa. Sabi nila, suntok sa buwan. Alam nila, malaking proyekto ito, bilyon-bilyon ang kailangan dito. Pero hindi po tayo nanghina ng loob. Kinausap ko si Speaker de Venecia, kinausap ko si Secretary Gregorio Villar, at nakarating ako kay Presidente Ramos. Maganda naman ginawa ni Presidente Ramos sapagkat siya nagsimula ng BOT project at ngayon yung dating tinatawanan na akala na suntok sa buwan, isa na sa pinakamalaking infrastructure project sa buong Pilipinas. Ito pong Skyway project na ito. Salamat po. At alam niyo kung isang buwan, nagkaroon ng meeting ang Parañaque Chamber of Commerce and Industry. Yung pong presidente mismo ng Skyway, si Chito Borromeo, sa kanyang talumpati, tinuro ko at sinabi niya, yan po si Congressman Goles ang nagsimula ng ideya ng Skyway Project. Kaya ako'y nagpapasalamat sa pagkilalang ito ng Skyway. Kinilala rin ako. Ngayon, ito po ang bagong mga proyekto natin, bagong programa natin. Kasi alam nyo, ang nangyari, halos maubos na yung mga lugar na pwede magpatayo ng mga school buildings. Kaya anong ginawa natin? Mga covered courts. Ang tawag po rito, mga Coliseum. Ito po, yung halimbawa na mga covered courts namin. Ito para umusbong na para mga kabuti. Ano
ng Coliseum sa mga ordinaryong covered court. Yung pangkaraniwang covered court, ang ginagamit na bubong, yung metal. Ang metal, maganda, pero kaya lang, pag dumada ng panahon, kinakalawang. At kung araw, medyo madilim, kung walang ilaw. Kaya nagawa tayo ng pagbabago at dito nakakuha ko ng inspirasyon sa dalawang lugar. Ang isa ay yung Disneyland. Medyo mahirap punta ng Disneyland, hindi nyo makikita. At ang isa naman ay yung Ayala Town Center. Magpunta kayo sa Ayala Town Center, meron po isang lugar doon na bubong ay parang katulad dito. Ang ginagamit ay polycarbonate roofing. Isang moderno na material na medyo see-through ng konti. Pwede yung gamitin na completely see-through, transparent, o kaya translucent, yung medyo may dilim ng konti. Para sa mga covered court sa community, ang ginagamit natin yung medyo translucent, yung medyo may kulay ng konti. Pero para sa mga eskwelahan, para maaliwalas at di madilim, ang ginagamit ko po ay fully transparent na polycarbonate. Katulad po dito sa Dr. Ricardo Santos National High School. Tingnan nyo yung bubong. Ito naman yung sa Barangay San Antonio. Ito naman yung sa Barangay Marcelo Green. At ito pa yung mga halimbawa. Coliseum sa Cameli Home sa Barangay Don Bosco. Tingnan nyo po yung bubong. Kakaiba, no? Ito naman yung sa Phase 4 sa Barangay Marcelo Green. Ito naman yung sa Sampaloc. Ito yung isa sa pinakamalaki. Tingnan nyo kung gaano kataas yung bubong na yan. Napakataas ang bubong nito. Pwede kayo mag-baseball dito at hindi ka matatakot na baka yung bola ay tumama doon sa bubong. At ito yung sa eskwelahan. Sa unang pagkakataon, yung mga eskwelahan ay gumamit ng ganitong klase bubong. Tingnan ito sa Port State. Noong una, nag-aalala yung mga magulang na pag umulan, baka mabasa yung kanilang mga anak. Ang ginawa natin, nilagyan natin ng bubong, yung buong campus. Dito po ito sa Port State Elementary School. At ito naman yung sa Moonwalk National High School. Ito naman yung sa San Antonio Elementary School. Tingnan nyo ito. Ito yung sa San Valley Elementary School. Sa San Valley National High School. Sa Masville Elementary School. Kaya ako'y natutuwa sapagkat ngayon marami pong dumadayo sa 2nd District ng Parañaque. Merong gobernador, merong mga mayor, merong mga congressmen. At ngayon ginagaya nila ito. Ginagaya na nila, ginagawa na yung mga campus, mga school campus ay nilalagay ng bubong para sa proteksyon ng mga estudyante. Ito po ang listahan ng mga natapos na ng mga Coliseum projects natin. From 1 to 10, yan po yung from 1 to 10. From 11 to 20. From 21 to 30. From 31 to 40. From 41 to 50. At from 51 to 56. 56 na mga Coliseum, mga covered courts. Halos lahat ng sulok ng 2nd District ng Parañaque ay meron na pong covered court. Lugar ng mga mayayaman, lugar na mahirap, pare-pareho po ang pagtrato ni Congressman Roles. Sana makapasal meron para makita nyo. Pero hindi po nagtatapos yan. Sapagkat habang ako ay nagsasalita, meron pong mahigit na mga 8 ang ginagawa. Meron pong mahigit na 10 ang nakaplano na. Meron ng pondo at naghihintay na lamang ng bidding procedure. Kaya bago matapos itong taong ito, ako'y nakatidyak na aabot tayo ng 70 na Coliseum o covered courts sa 2nd District ng Parañaque. Katunayan mamaya, meron tayong blessing doon po sa 1618 sa Better Living Subdivision. Baka gusto nyo mag-attend ng blessing namin. Invited po kayo, welcome po kayo na mag-attend ron. Ito ang lokasyon ng mga iba't ibang Coliseum sa Parañaque. Pero siyempre, karamihan yan ay nasa 2nd District ng Parañaque. Ito po, yung mga ibang lugar. Ito, 2nd District po ito, BF Home, San Antonio, Marcelo Green, Don Bosco, Moonwalk, Merville, San Valley, at San Martin de Porres. Pasensya na po at hindi ako pwedeng magpagawa ng ganyang klaseng proyekto sa 1st District ng Parañaque sapagkat hindi po pwede. Hindi po pwedeng gamitin. Ito po yung bilang. Mula po, ito yung sinimulan ko lang. Ito, complete ito. Itong pagkasalukuyang kongreso pa lamang ito, no? Huwag na natin bilangan yung mga nauna. Mula noong July 2010, ng isang taon, ang na-complete natin 22 na covered courts.
Nasimula na, 8. At meron pang idadagdag. Total, suma total, mula nung sinimulan ko ito, noong 14 Congress. Nagsimula ito mga December 2008. 56 na ang ating natapos. At marami pang madadagdag dyan. At hindi lang po yan ang proyekto natin. Meron tayong mga desilting and riprapping, yung mga creek na nililinis at nilalagyan ng riprap para gumanda at para mapigilan yung pagbaha. Ito po yung mga halimbawa. Ito dati, ang dumi-dumi nito, dati nagbabaha ito. Ito doon sa Airport Village, sa Barangay Munok. Ngayon, tingnan nyo, ito yung araw mismo ng bagyo. Pinuntahan ko ito noong araw mismo ng nakarang bagyo para silipin ang kalagayan. Ako ito tuwa na sa halip na umangat ang tubig, yan ang kalagayan ng tubig noong araw mismo ng bagyo. Mula na magsimula ang 15th Congress noong July last year, siyam na ang riprapping projects na tapos natin. At mula noong 2004 to 2011, 31 na riprapping projects ang ating natapos. At ito naman ang babanggitin ko. Alam nyo, ito ay napaka-importanteng project para sa lungsod ng Parañaque. Kaya ko ito binabanggit bilang pagkilala at paggalang sa ating Mayor June Bernabe. Kasi napag-uusapan mo ito. Entertainment City ng Pilipinas. Tingnan nyo ito. Kaya lahat po ng mga plano rito ay natapos na noong pang nakaraang mga taon. Nasimulan ito noong 2006. 2006 ito. Nagkaroon ng mga unang approval, mga resolusyon noong 2008. Yung mga nakikita natin ng mga buildings na umaakit na, ginagawa na, yan ang mga proyekto na na-approve nung pa. Mga nakaraang mga taon, naalala ko noong 2007, kampanya ng 2007, ito ay binanggit na ni Mayor June Bernabe sa kampanya. Nung kampanya ng 2010, yan ay binabanggit niya. Sinabi niya, magkakaroon tayo ng dagdag na mga 200,000 na mga manggagawa dito sa lugar nito. At kahit paano po, si Congressman Goles, malit na bagay lamang nakatulong sapagkat nung nakaraang kongreso, ilang beses kami nakipag-meeting sa PAGCOR, doon sa Committee on Games and Amusement at sa Committee on Appropriations sapagkat humarap sa amin yung mga pamunuan ng PAGCOR, lalo na si Mr. Genuino. At gusto ko rin balita, ito na-discoveryhan ko lang, ang proponent ng resolution number 08059 endorsing the Entertainment City ay inaprobahan ng konseho kasama sina Konsehal Jason Webb, andito po yung mga pangalan nila. Yan ay inaprobahan noong September 2008 pa po. Noong 2008 pa. Hindi po kahapon, hindi last year, kundi noong 2008 pa. Kaya kahit na wala po rito si Mayor June Bernabe, palakpakan natin ang ating Mayor sa kredito ay para sa kanya. 100% kredito si Mayor June Bernabe. Yung mga nakakapansin na parati yung naglalakad, nakikita niyo ba naglalakad sa lugar ninyo? Sa Yagit. Sino nakakita sa akin doon sa Libho? Nakikita niyo ba naglalakad sa Libho? Ayan. Madalas ba ako ron o hindi madalas? Madalas, no? Hindi lang doon. Sa San Dionisio, sa Tramo, sa amin sa BF, sa Sampaloc, sa maraming lugar, sa Baclaran. Nakikita ako lakad ng lakad. Minsan tinatanong nila, Congressman, bakit ka nandito? Lakad ka ng lakad. Minsan nakikita ka sa Carinderia, sa mga Tapsilogan, sa McDo, sa Jollibee, sa Tropical. Sabi nila, baka mo nga naglalakwatsa ka sa Kongreso. Baka hindi ka na pumapasok doon dahil parati ka nandito. Hindi po. Kahit na iisa lamang ang katawan natin, ginagawa po natin ang lahat ng dapat gawin. Sapat katulad ng titulo ng aking presentasyon dito, responsable po dapat ang ating pagharap sa ating tungkulin. Ako po ay hindi nag-absent sa Kamara de Representantes. Ako ay naging congressman noong 1992. Matatapos na yung aking pang-anim na termino, gusto kong iulat sa inyo na ni minsan, hindi po nag-absent sa sesyon si Congressman Roy Logueles. 100% attendance po ang aking record. Hindi po katulad ng iba. Unang termino pa lang, may absent na. Si Congressman Goles, hindi po. Ito po yung mga litrato natin habang nakikipagbaliktaktakan sa sesyon. At siyempre, meron magtatanong, Congressman, present ka nga. Pero baka mamaya, kahit na present ka, baka wala ka nang ginagawa doon.
Kasi meron mga tao po, minsan inakusa, nagbubutas ng silya. O kaya mga miyembro ng Committee de Silencio, ito yung mga tao na hindi umiimik, hindi sumasama, hindi gumagawa ng tinatawag na legislation. Alam niyo, ang legislation, importanteng tungkulin ng isang congressman. Ang tawag sa amin, mambabatas. Ibig sabihin, gumagawa ng batas. Pag hindi kami gumagawa ng batas, hindi kami tapat sa aming tungkulin bilang mambabatas. Parang pong isang engineer. Paano ka magiging engineer kung hindi ka gumagawa ng engineering? Hindi ba? Paano ka magiging doktor kung hindi ka nagdodoktor? Paano ka magiging pulis kung hindi ka nagsisilbi bilang pulis? Paano ka magiging isang tunay na mambabatas kung hindi ka gumagawa ng batas? Kaya pag meron pong mga humarap sa inyo, yan ang dapat na tanungin nyo. Ano bang batas ang nagawa na ng isang tumatawag sa sarili niya na mambabatas, congressman, member of Congress? Ito po yung mga nagawa natin mga batas na napaka-importante. Marahil isa sa pinaka-importante batas na lumabas itong mga nakaraang mga ilang taon. Ang Climate Change Act of 2009. Ang principal author, ang inyong lingkod, Roy Magoles. Kung ito ay lumabas, headline po ito, malaking balita po ito sapagkat importante ang climate change. Siguro nababasa nyo, nakikita nyo sa TV, climate change. Ito mga pagbaha na nangyayari. Yung bakit mainit sa ganitong klaseng panahon tapos biglang babagyo. Marami nagsasabi, mga scientifico, na yan ay dulot ng climate change, ng global warming. Malaking panganib ang hinaharap, hindi lamang ng Pilipinas, kundi ng buong daigdig dahil lang sa climate change. Ang inyong lingkod, principal author ng Climate Change Act of 2009. Hindi po co-author, kundi principal author. International Humanitarian Law, Republic Act 9851, para po sa pangangalaga at pagproteksyon ng ating karapatang pantao. Lalo na sa mga lugar na mayroong labanan. Andun ang labanan ng mga military, labanan ng mga rebelde. Philippine National Police Reform Act, kabisado ito ni kaibigan Tukmol. Pagreforma ng Philippine National Police, ang inyong lingkod ang siyang principal author ng Republic Act 8551. Philippine Coast Guard Act, yung mga kawayan natin na madalas magbiyahe sa vapor, ito rin, pagreforma ng ating Philippine Coast Guard, ang principal author, ang inyong lingkod, Roy Magoles. At siyempre, yung pagiging syudad ng Parañaque. Ang Parañaque ay naging syudad sa bisa ng Republic Act 8507. Ang principal author, ang inyong lingkod, Congressman Roy Magoles. At yung expanded, thank you, expanded Senior Citizens Law, Republic Act 9994. Noong una, merong 20% discount ang mga senior citizen. Pero pumasok yung VAT, naging 8% na lamang. Umiyak yung mga senior citizen. Kami po ng mga ilang mga kongresista noong nakaraang kongreso, nagtulong-tulong. Isa ako sa naging co-author, hindi po principal author, kundi co-author ng Republic Act number 9994 at ibinalik sa 20% ang discount na pinapakinabangan ng mga senior citizen. Kaya, kung meron po mga senior citizen dito, kung kayo pupunta sa McDo, pumunta sa Jollibee, pumunta rito sa Chowking, ang discount ninyo, 20%. Pero kung sakali na makasabay nyo si Congressman Roy Magoles, mapatunayan nyo na kayo ay senior citizen. Dapat maniwala ko na senior citizen kayo, no? Kasi kung itsura nyo, bata pa, baka hindi maniwala, hindi lang 20% discount na matatanggap nyo, 100% discount. Na maraming tao, pag nakasabay ako dito sa McDo, kabilas na. Pero exempted si Kabigan Tukmol doon. Hindi pa senior citizen. Education agenda. Di ba sinabi ko sa inyo ang pundasyon kung bakit nagbago ang buhay ko at nagbago ang buhay kami magkakapatid dahil lang sa edukasyon. Kaya ito ang binigyan ko rin ng diin. Naging father of the nationalization ng Parañaque National High School. Dati, municipal high school lamang. Bakit importante ito? Kasi pag ang isang eskwelahan ay maging national, bibigyan ng milyong-milyong dagdag na pondo ng gobyerno nasyonal ang eskwelahan na yan. Bibigyan ng maraming mga pwesto ng teacher, mga national teaching positions ang eskwelahan na yan at tataas ang antas ng eskwelahan. Kaya po, yan ang isa sa pinamanahan natin, ang dating municipal high school, naging Parañaque National High School.
doon po sa 2nd District ng Parañaque. Bagong-bago ito. Maraming mga high school na una rito. At ako'y nagpapasalamat kay Mayor Phil Bernabe sapagkat dati napabayaan ang 2nd District. Nagtayo siya ng 2 high school, San Valley High School at Moonwalk High School. Kami nagtulungan. Ngayon, ang 2 high school na ito naging national high school na. Nauna pa sa mga ibang high school na matagal na high school dito po sa Parañaque. Ang principal author, ang inyong lingkod, Roy Logoles po. At siyempre, ngayon, pangkasalukuyang kongreso, baka may magtatanong, Congressman, kumusta naman yung pangkasalukuyang kongreso? Ngayon na ikaw ay nasa 3rd term na, baka porque ikaw ay 3rd term na, baka nagre-relax ka na. Hindi po, tuloy-tuloy po ang trabaho natin. Hindi lamang yung mga project na nabanggit ito, hindi lamang eskwelahan, kalye, mga covered courts, coliseum, patuloy pa rin ang aking trabaho bilang mambabatas, gumagawa ng batas. Matapos ang SONA ng Presidente nitong July 25, nitong nakaraang taon na ito, siya ay naglabas ng isang libro. Ang title ng libro, Priority Legislative Measures of the President. Dito po ang ginawa nila sa kabinete, nireview nila yung libo-libo na mga panukalang batas na pinail ng 24 na mga senators at mga 280 na mga congressmen. Isipin nyo, libo-libo. Pero 23 lamang ang pinili nila. Ang ibig sabihin, pag ikaw ay congressman at isang batas mo, panukalang batas mo mapili, napakaswerte mo na. Ang inyong lingkod po, hindi lamang isang batas ang napili ng Presidente. 3 panukalang batas po ang pinili ng Presidente out of the 23 priority legislative measures. Ano po itong mga panukalang batas na ito? Witness Protection Bill. Importante sa ating pagkipaglaban sa krimen. Katulad ng mga witnesses na kagaya ni John Losada, sina Colonel Rabusa, para bigyan sila ng dagdag na proteksyon at palakasin yung kanilang loob. Anti-money laundering bill. Ito po yung pagtatago ng pera ng mga nagraraket, ng mga drug lord, mga gambling lord, at yung mga corrupt sa gobyerno. Hanggang ngayon, natatago pa rin nila kahit na meron ng anti-money laundering bill. Tayo naglabas ng isang panukalang batas para palakasin, strengthen the anti-money laundering law. House Bill number 3323 na pili ng Presidente. At yung Maritime Zones Bill, malaking bagay po ito para sa ating kinabukasan. Pinag-uusapan yung Spratlys, pinag-uusapan yung South China Sea, pinag-uusapan yung karagatan sa paligid ng Pilipinas na mayroong malaking yaman, maraming natural resources at importante para sa ating seguridad at soberenya. Maritime Zones Bill 4185 napili din ni Presidente. 3 panukalang batas out of the 23 na pinili ng Presidente. Meron pa rin ibang panukalang batas, yung Creation Department of Information and Communications Technology, Modernization of Bureau of Jail Management and Penology, Modernization of Bureau of Corrections, at siyempre ang aking isa sa mga principal na advokasya, yung Spratlys. Katulad na sinabi kanina, napakahalaga po nito sapagkat meron po isang higanteng bansa na malapit sa atin na gustong kangkamin yung ating pag-aari, yung ating exclusive economic zone. Ito po yung pinaglalaban natin. Marami pong debate sa dalihan natin dyan. Ilang beses ang tumayo sa Kamara. Nakasama ko sa mga international forum tungkol dito. At meron pa tayong mga dagdag na mga proyekto, itong toll project, yung paglilinis po ng mga creek, kumukuha tayo ng mga tao, lilinisin yung kanilang kapaligiran, 264 at sila ay sinesweldohan ng Department of Labor and Employment sa pamamagitan na ay pag-ugnayan sa DOLE. At yung TESDA natin, meron tayong 304 TESDA scholars. At ito yung pinagpapatuloy ko po. Napakalaga po ito sapagkat marami pong kababayan natin gusto magtrabaho pero walang skills, walang kaalaman. Pag sila ay matraining sa TESDA, 60% ang tsansa na sila ay magkakaroon ng magandang trabaho sa Pilipinas o kaya sa ibang bansa. At meron tayong scholarship program, 1,340 scholar beneficiaries itong pangkasalukuyang kongreso na ito. At pagdating naman sa PGH, tuloy-tuloy po ang ating PGH program. Nagpapadala ng mga pasyente sa PGH, binibigyan ng konting financial assistance. Mula na magsimula ang pangkasalukuyang kongreso, July last year,
4,633 na ang nakikinabang at araw-araw meron dagdag na nakikinabang dito. Hindi lamang po District 2, kundi sa District 1. Meron tayong 3,255 sa District 2 at 1,378 sa District 1. Kaya para sa inyo po, kung meron man sa inyo ng mga kailangan ng tulong sa PGH, basta yung medyo seryoso ng konti ang karamdaman, huwag naman yung mauupo o kaya konting lagnat sapagkat kayang-kaya ng barangay health center natin at ang ating Parañaque Community Hospital. Pag medyo grabe ng konti at kailangan ng serbisyo ng isang moderno at malaking ospital, mangyaring lumapit kayo sa akin. At hindi po mag-aatubili na kayo bibigyan agad ng PGH referral ng opisina ni Congressman Goles. Meron po tayong, ayokong banggitin ito, sapagkat siyempre sa litrato na lang, hindi magandang balita. Pero alam niyo, ang buhay parang awit lamang. Mayroong simula at mayroong katapusan. Kung sakaling umabot ang katapusan sa isang mahal natin sa buhay, doon po sa 2nd District, at ang pamilya na yan na mapatunayan na nangangailangan isang indigent, libre po ang palibing sa 2nd District ng Parañaque. Wala pong pili yan, hindi po namimili. Wala pong kuskus balumos. Libre po. At yan ay nangyayari lamang sa aking pagkaalam sa 2nd District ng Parañaque. Mula nito'y masimulan, nitong pagkasulang Kongreso, 923 na nakikinabang halos araw-araw ay meron po nakikinabang dito sa programa nito. At mula nung sinimulan ko doon, may ilang taon na 2,204 na nakikinabang. Bakit importante ito? Para sa mahihirap. Meron po nakaburol dyan sa Tambakan, sa Santo Niño ngayon. Mahirap. Hindi nila alam kung paano nila babayaran. Meron nakaburol doon sa bisita. Hindi nila alam kung paano babayaran yung 12,000, yung 15,000 na sinisingil sa kanila. At kung mabayaran mo nila, mababaon sila sa utang. At ang tagal bago sila makabangon dahil sa utang na ito. Nawalan na sila ng isang mahal sa buhay, nabagsak pa sila sa kanilang pinansyal na kondisyon. Kaya ito ang sagot ni Congressman Goles para sa mga mahihirap namin sa 2nd District po ng Parañaque. At siyempre, ang Congressman, man in Congress, House of Representatives, ibig sabihin representative, representante ninyo. Ang isang congressman, ang isang representante dapat naririnig, dapat nagsasalita, sumasama sa debate. Kung hindi siya magiging tapat at responsable representante. Kasi paano siya magiging representative kung hindi po siya nagsasalita, hindi sumasama sa debate? Sa committee, walang imik. Sa plenaryo, walang imik, walang boses. Ang inyong congressman po, nagpapasalamat ako at ito'y naging karanasan ko na ako'y maging debater sa UP kahit paano nakakasama. Ito yung nakikipagdebate tayo tungkol sa reproductive health. Ito yung tungkol sa SONA naman. Ito yung tungkol sa budget. Budget ng isang taon. Inabot kami ng alas 3 ng umaga dito. Matapos ang budget, siyempre pinisita namin ito. At dito po si Speaker Sandy Belmonte at nandito ang inyong lingkod, Roy Margoles, malapit sa kanya. Kami ang nagtrabaho ng budget na yan ng isang taon. Itong pangkasalukuyang taon na ito para sa budget ng 2012, trabaho din kami. Inabot kami ng halos hating gabi. Pinaspasan namin ang trabaho. Natapos ang trabaho. Andito si Speaker Belmonte, andito ang Majority Leader Gonzales, at doon sa likuran ang congressman ng 2nd District ng Parañaque, kasama din sa pagtrabaho ng ating national budget. Privilege speech tungkol sa sprat list. Sa Committee on Foreign Affairs tungkol sa pagpapabilis ng pag-release ng mga passport. Marami sa mga kababayan natin nagre-reklamo. Bakit ang bagal ng processing ng passport? Pinapabilis natin ito. Dati noong una 30 days, ito ba na huli? Nung aming pinupukpok ng gusto ang Department of Foreign Affairs at ako po ang namumuna dyan ngayon, ang pangako nila 10 days na lamang ang waiting period para sa passport. Pinaman yung tungkol sa Committee on Energy. Pinagdidebatehan dito enerhiya, yung presyo ng energy, presyo ng kuryente. At meron din tayo may ibang mga proyekto. Wheelchair. Huwag naman sana kayo mga ilangan, no? Wheelchair at saklay. Ito po yung mga nakatanggap ng wheelchair doon sa amin. Pero huwag kayo mag-alala. Kung kakailangan, meron na nangailangan. Kung meron po mga taga First District na mga kailangan ng wheelchair, patunayan lamang ninyo na kayo residente ng Parañaque. It doesn't matter whether you are in District 2 or
District 1, within 1 week, i-deliver namin ang wheelchair. At ito po, alam nyo, mga sasakyan, kaya siyempre pinag-uusapan din yung mga sasakyan, lalo na yung sasakyan sa barangay. Noong unang termino ko, ito po yung mga sasakyan na akin dineliver sa 16 na barangay sa Parañaque. Isang Antra, 2 multi-cabs, isang dump truck para sa 16 barangay. Kasama na yung Antra para sa lahat ng mga eskwelahan sa buong Parañaque. Ang suma total, mahigit sa 84 ng mga sasakyan within my first term, within my first 3 years as the congressman of the Long District of Parañaque. Nakagawa ng kalye, nakagawa ng eskwelahan, at nakapag-deliver pa ng maraming mga sasakyan. Ngayon po, bilang pagtatapos, marami nagtatanong, Congressman, paano ba? Parang napakarami ng proyekto mo. Paano mo napagkakasayan? Meron kang napakaraming mga covered courts. 22 mula noong July. May mga eskwelahan, may mga kalye. Meron pa libreng palibing na milyon-milyon din kailangan. Meron trabaho sa DOLE. Meron reprapping ng mga kalye. Meron PGH referral. Marami nagtatanong, parang sobra-sobra yung project mo. Alam nyo, hindi po sobra-sobra. Sapagkat ang pondo ng isang congressman ng 2nd District ng Parañaque, pareho po ng pondo ng congressman ng Iloilo. Pareho sa Davao, pareho sa Batanes, pareho sa Pampanga, pareho sa Maynila. Ang nagkakaiba lamang siguro kung paano ang paggamit, kung ano estratehiya ng paggamit ng pondo. At gusto ko sabihin sa inyo, yung pondo po na aking ginagamit na ipinagkatiwala sa akin bilang 2nd District ng Parañaque, lahat po yan ay binabalik ko sa tao. Ni isang sentimo, wala akong nadadivert dyan sa mga iba pang mga bagay na hindi pakikinabangan ng mga tao. At bilang pangwakas, gusto ko sabihin sa inyo, si Congressman Goles ilang dekada na nagsilbi. Naging Navy officer, naging Deputy Administrator ng Marina, yung namamahala ng mga babor. Naging presidente ng isang shipbuilding company na pag-aari ng gobyerno. Naging Postmaster General, naging National Security Advisor, at naging Congressman ng 6 na termino. Malaking halaga po ang pinagkatiwala sa kamay ni Congressman Goles ng mahabang panahon. Pero pinagbabalaki ko po sabihin sa inyo na minsan hindi po nagkakaso si Roy Goles sa opisina ng Ombudsman. Wala po ang tanong. Yan ang sinasabi ko po responsable ng gobyerno. Aking po hiniling sa inyo, pagkarami niyo gusto ang aking presentasyon. Lahat po yan ay base sa statistika, base sa mga dokumento. At ihambing nyo sa mga iba pang mga naobserbahan nyo sa paligid para makasukat nyo kung ano itong tinatawag kong responsableng gobyerno. At kung kayo po ay naniniwala dito, malaking bagay po kung ako'y tutulungan ninyo sa iba pang mga proyekto nito kahit na kayo ay nasa 1st District ng Parañaque, sa mga nakikita nyo kahit paano nakikinabang po ang 1st District sa mga ilang mga proyekto po. At kung ito ay inyong papaspasan, magbibigay sa akin ito ng dagdag na lakas ng loob para ipagpatuloy itong tinatawag kong responsable gobyerno. So sa muli po, ako yung pagpapalaman sa inyo. At pinigala ko ng pagdating ng aking anak, ang #1 councilor ng Parañaque, si Rico Goles. Nagkaroon ng bisita rin sa Santo Niño. So, ilan po. Maraming po salamat. At muli, ako nagpapasalamat sa nag-organize ng ating ulat sa bayan, si Kaunesto de Leon. Nagpapasalamat ako sa ating mga bisita mula sa Barangay Santo Niño, sa pamumuno ni Barangay Captain Mel de Leon. Again po, hingan po natin ng pagpapadalita yung ating mga bisitang konsihal. Dito din, si Konsihal Eric Baez at si Konsihal ay, ang kapitana pala, Barangay Burgos, Dr. Burgos, dito po nila. Hingan po natin sila ng maikli pananalita. Unang dumating si Konsihal Jason Webb. Jason, pwede ba mahilingan